2019. Mula ako sa Tagalog, napadami, binenta. Nag-upgrade sa upgraded, napadami, binenta, nag-full blood. At isa pa, pag nandyan ang alaga mo, nasa sayo na yan kung paano mo yan mapapadami. Dahil kung basta mo lang nakabili, makabili ka ng magagandang materialis, hindi mo naman pababayan mo lang. Wala din. Sayang lang yung pinagpagudan. Kaya dapat habang nag-aalaga ka, nag-aaral ka. Magandang araw mga Talongs TV. Tayo po ay nandito ngayon sa Barangay Baybayin ng Rosario, Batangas. At nakikita niyo po itong mga kambing na ito. Ito po ay puro full blood at si Sir ang may-ari nito, si Sir Ralph. At ito po yung mga kambing niya. Tayo nagtanong ng ilang impormasyon lalong sa pag-aalaga ng ganito mga full blood na kambing. Dahil yun nga po, maraming gusto mag-alaga ng ganito pero wala silang ideya. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa ating goat farm visit dito sa Rosario, Batangas. Magandang umaga mga Talongs TV. Nandito na kila Sir, ang pangalan Sir? Ralph Malaluan. Si Sir Ralph Malaluan. Ito po yung mga kambing niya dito. Ito Sir yung mga full blood? Full blood. Mga full blood yan. Ito ay 9 months old. Ang laki na ano? 9 months pa na, parang laki na siya. Bara ko po. Babae parehas. Pares babae. Parehas babae. Tapos ito naman po yung ito ay 8 months old. 8 months old lang po. Pares babae. Pinagsama niyo po yung mga dumalaga? Dahil ko lang sa kulungan. Kulong sa kulungan. Ito na may mag-inahan po. Mag-ina. Ito yung aking paborito dahil ito yung pinakamalaki sa akin palahi. 2 months old. Bah, ay laki nga ano. 2 months old lang to pero ang laki na niya. Yan. 2 months old, magkasintaba na kami. Ang laki ng kambing na ito. Ayan. Ito ang pinakagusto daw ni Sir sa kanya mga alagang kambing. Mabait pa. Tapos, Sir, ikunta ko lang ito ba? Black. Mower. Ito po yung mga kambing nila Sir dito. Ayan. Ito naman po yung buntis. May sampa na last month. Last month. Yung nakapaligid sa barako. May sampa na. Ito po. Ito po yung ganador niya. Tingnan natin ito muna. Ito po yung puro may sampa na siya pero wala pang buntis. May sampa pa lang. Oo. Ayun, mga kambing ni Sir dito. Napili ko dati sa Kalatagan. Kay Exo rin. Yan si Sir. Yan si Sir. So, ito na po, tatanong ako sa inyo. Kailan po kayo nag-umpisang pagkakambing? 2019. Almost 6-7 years. Nagsimula ako sa Tagalog. Yun po ang aking kulungan. Ito, kabila. Ito po yung kabilang yan. Tapos napadami, binenta. Nag-upgrade sa upgraded, napadami, binenta, nag-full blood. Kumbaga po, ang ginawa niyo po ay nagkuha mo na kayo ng experience sa pagkakambing na native. Madami nagsasabing iba nga daw talaga alagaan ng full blood sa ilan daw. Ano po, tunay naman? Tunay, sobra, napaka. Ayan. So ano po, ilang taon naman kayo muna nag-native? Nag-native para mga 2 taon. Matagal din. Oo. Tapos ang upgraded isa. Parang isang cycle lang ang ginawa ko, tapos lipat na. Paano naman kayo nagka-interest po sa ganito pagkakambing? Dati akong ex-abroad. OFW din kayo? Tapos gusto kong for good. Ito naisip ko. Kambing. Dahil yung tatay, meron ng baboy. Meron dito ng baboy, meron din pasabi niyo manok. Tapos may baka din, yung kaya din natin. Kayo naman kambing ang inang ng ina. Kambing na aking pinasok. Kamusta naman Sir, kayo po binakapag-out na ng ganun mga kambing nyo? Nakakapag-out na ng pailan-ilan. Hindi pa ganun kalakasan at hindi pa naman ganun karami. So Sir, matanong ko lang kasi sabi niyo nabanggit niyo rin kanina ang mga ganito mga kambing ay hindi medyo masailan siya kumpara do sa mga native. Ano po kalimitan na experience yun na naging ano nila? Kung Tagalog, ganitong panahon pwede mo nang isugayan sa pastol. Parang full blood, hindi. Kaya kahit ipastol ko to ng mga 11 ng tanghali. Pero pag ganyang galing sa ulan, anda mo. Pag uwi niyan, kinabukasan sigurado may mga babasahan ng tae. Nagtatay sila. Ano pong ginagamit nyo naman pagka ganun? DTC. Tinuturukan po? Inject. DTC. Mabilis naman po siya gumaling. Mabilis naman gumaling. Kaya lang siyempre, nakakaawa din. Kaya ginawa wala kang tinuturo. So pag ganito pong tag-ulan, hindi nyo muna nilalabas sila? Kaya sila 1 month na silang mahigit na walang baba. Ayun. Okay lang naman po. At least hindi naman sila nagkakasakitan. Paano naman pong style ng pagpapakain nyo? Para may nakita mga pakainan nyo. Paano pong mga pinapakain nyo dito sa kanila? Sa umaga wet feed.
Yan, may halong tubig, Oo. feeding. Ano po yung parang ano siya? Feeds. Feeds. Feeds talaga. Tapos yung nilagay sa amin na sa tubig. Oo. Tapos pag tanghali, yun nga, susuga. Oo. Pag hapon, edi tubig na lang. Tubig na lang po. Ay, hindi nyo naman po sila katulad ng iba na sobrang dami magpakain. Ilan? Ano, hindi rin masyadong maganda sa kambing ng sobrang taba. Hirap sa pagbubuntis, pagka ganun. Pag Hirap mabuntis. Yan. Tapos nagmamatsura, minsan delikado magmatsura, tumataba sila. Nakatulad nito ang taba na niya. Kahit ilang jeta nang gawin. Parang ito yung matsura na rin po siya, ano? Hindi, bata pa yan. Bata pa, talagang lumaki lang talaga siya ng gusto. Ito ay galing naman to kay palahin ni Unim Genetics. Ay. Ang tatay nito si Star Power. Na binili naman ni Sir Joseph Sapan. Na yun, yung in-out na ako kumuha. Yun. Kumbaga po hindi pa siya talaga tumaanak. Nakaanak na. Nakaanak na rin pala. Yung bara ko dito ng isang malaki. 9 Ito, months old din. tingnan natin yung ano, sir. Wow, gwapo. 9 months old. Ang laki ano. 9 months old lang daw. Ano po siya, parang dappled na siya, dappled head ano? Oo, na traditional. Ang sire niyan inabenta ko na. Gwapo. Matanong ko lang sir, ito pa lang nandito niya, puro full blood na siya. Full blood. Full blood na talaga siya. Oo. But kumbaga paano po, sa ilang piraso po kayo nag-umpisa bago po dumami ng ganito? 6. 6. Tapos po may ilang ulan po ngayon? Nagsimula ako, ito ang pinakauna. Ito po. Itong inay na to. Nung nabili ko to sa kay Mark Glory, 4 months old. Tatlo sila. Bali, na-out ko na lang yung dalawang kasama nito. Pero ito yung aking pinakauna. Ito pa yung nanay nito, no? Yung nanay ni malaki. Oo. Pasok na muna ni malaki. Mabait nga talaga. Buntot na buntot sa inyo habang kayo nagkasalita. Buntot na buntot. Kahit bukas ang ito, hindi siya lalabas. Ay, hindi talaga siya napunta din sa labas? Lalabas siya, pero pagka may tao, talagang sa tao siya. Kumbaga dikit sa mga tao. Ayun pala ang ano siya. Tapos pagka yun, may makikita na quality, yun. Bibili ulit naman. Nagdadagdag kayo? Dagdag. Yun naman, sinunod ko sila Exored. Ito po. Itong mga traditional. Ito traditional. Painted. Ito pong dalawa. Tsaka, ito pala yung painted isa. At itong dalawa. Painted pala ito. Ito pala yung traditional. Hindi ko nakita yung huli niya. Yung pala yung may ano sa huli. Tapos yung isa nitong traditional namatay dahil mas tightis yun. Hindi ko din alam kung paano i-treat. Experience na lang. Experience na lang din. Charge to experience na lang. So sir, may recommend nyo kasi, alam ko nanonood kayo lagi sa atin. Marami kasi kalimitan katulad nyo, dati kayong OFW. May recommend nyo pa, kasi itong gusto rin kalimitan po sa bababa ka, parang napapansin ko sa mga OFW, mas gusto nila pag-alaga ng kambing. May recommend nyo po ba sa kanila yung pag-alaga ng kambing? Masaya. Masaya ang mag-alaga ng kambing. Kaya lang, ang kapalit niyan ay talagang pag-aaral din. Talagang ano siya? Dapat totoo. Alam mo din yung, halimbawa kung ano man ang maging sakit nila, alam mo kung paano i-treat. Dahil naranasan ko din dati na nagkasakit sila, hindi ko alam paano gamutin. Nang ginagawa ko, magtatanong ako sa Facebook, madaming nagtuturo, ganito ganyan, which is mali naman pala. Ay, hindi naman lahat. Pero may nagtuturo din ng tama. Kaya yun, ang dami din na accident sa akin. Pagkada ng unang breeding ko, 18 na bisiro namatay sa akin. Dami? Oo. Dahil din sa bulate. Hindi ko alam. Opo. Hindi ko alam paano i-treat. Dahil ang akala ko, monthly ako ang bibigay ng Alben, okay na. Kulang pa pala. Ibig sabihin po, sa panahon na yung namatay yung ganong karami, hindi kayo naisip na ititigil na ako? Hindi. Hindi. Yun din ang turo sa akin ng tatay. Bumawan ka ako sa Canada ba? Iyon. Ano pong ginamot nyo doon? Ano po yung sa mismong katawan niya, sa tiyan, ang bulate? Sa internal... Oo. Ano naman po ang naging solusyon nyo doon na kumbaga ay para maiwasan yun? Anong ginamot nyo naman po? Maraming salamat sa Prime Ag, kay Miss Cass. Siya talagang tumulong at nagpaganda sa mga alaga. Ano po tinuturokan siya ng... Nagpalit ako ng pamurga. Pampurga. Oo.
Ano pang ginagamit yung pamurga? Ivermectin. Sadyang magandang ivermectin. Sa lahat ngayon ng nababanggit kalimitan ng mga magbabaka tsaka ng magkakamping. Iver talaga. Ah, Dahil ang tinitreat niya ay loob ng bulate tsaka labas. yun pala. Internal at external para sa Napakagaling pala ng ivermectin. Nagpromote si sir ng mga ano. So sir, yun po kumbaga sa inyong pag-aalaga ng ganito. Ngayon naman kumbaga masasabi yung ano na kayo, kumbaga success na sa Tagalog. Hindi pa masasabing success dahil ang panganib palagi nandyan na hindi natin inaasahan. Sabihin na nating 50-50. 50-50 pa Basta rin. tayo kada pagkakamali, ang pinakamaganda lang, matuto. Dahil pag hindi mo natuto, para ka lang sa aksaya. Kasi po katulad nito, pwede naman po malaman, okay lang sa inyo malaman namin kung magkano kalimitan ng price na, siyempre, pamimili nyo, mga magkano inaabot, okay lang po malaman kung magkano ang presyo ng mga kambing nyo. Sige. Magkano po nyo nabili. Katulad dito po, itong ganador nyo, magkano? Ang aking ganador na to, dati walang makalapit dito dahil ang daw dito na. Tapos pagmamahal, pag-alaga, bait. Laki. Sobrang laki nitong ganador ni sir. Pagkano sir ninyo nakuha yung ganyang kalaking full blood? Bili ko to sa kaibigan ng 100,000. 100,000. Sadya pa lang. Hindi biro mag-alaga ng ganitong full blood. Pag kaya mapapayo nyo talaga bago siya kayo kumuha ng native muna native. Ano yan? Bago po magpunta sa ganito, pag walang experience. Native muna. Native muna. Dahil native plus pag-aaral dahil hindi porke may experience ka na sa native gaya ko, pwede nang gawin sa full blood. Oo. Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Dapat talaga may gabay. Kasi po parang sabi niyo nag-native kita tapos upgraded tapos full blood. Nung sa unang dalawang yun, sabi ko naman, parehas lang, damo lang. Okay na. Dahil dati sa damuhan, dyan na sila nag-aanak. Buhay naman. Okay. Tapos nung sinubukan ko yun, sa full blood yung, hindi pwede. Hindi pwede. Talagang dapat totoo. As monthly, may B-complex, may ADE, vitamins, yung magkasawang vitamins. Medyo magastos din pala po, at medyo kailangan din at sa presyo din ng kambing dapat medyo siya alaga. Dahil kung hindi mo din naalagaan, hindi ko din ang malulugi. Talo rin po. Pero sa nakapagbenta na rin po kayo nga pala? Nakapagbenta na ako. Sambot naman ang kapital? Sa ngayon, hindi pa. Hindi pa naman? Hindi pa. Dahil malaki talaga nawala sa akin yun nga po yung sabi nyo na maraming namatay Na dapat yun na buhay. Naku, hindi ko na alam kung saan nilalagay. Puno na. Ayun pala ni sir. Kaya ito yung mga alaga ni sir dito ng mga kambing. Pero tinignan natin, napakaganda ng mga kambing ni sir. Ayan. Talagang siya. Kumbaga yung katawan niya, maganda. Tapos tinan nyo po. Ito katulad nito. Madalang tayo makakita ng mga ganito kagaganda mga kambing. Sadya po pala ang mga ganitong bower talaga malalaki ang katawan niya. Dahil sila talagang sa meat. Meat type sila. Meat type talaga. Yung balangan ni sir dito. Kaya ang katawan na talaga kalimita yung mga ganito. Ito palang lahat pong kambing yung mga full blood na siya din dito. Mga full blood na. Ito pa yung iba. Ilang heads to sir ang mga kambing niya? Hindi mo tanda rin? Pagbibilang pa tayo Talaga marami din siya. Ayan. Pero wala kayong mga plano pang i-out, paparami nyo pa lang. Ito, mga pangot ko na itong... Meron pala sir dito. May magtatanong sigurado may magtatanong na natin, baka meron si sir binibenta. Itong dalawang dapol. Ito pala Dalawang babae. Pwede nang i-breed o pwede pang hihintayin. Dahil 9 months old pa lang siya. Ito pala yung pang-out ni sir. Dahil ako kung mag-breed ako, more than 1 year. Para po talagang siya, katawan niya. Tsaka siguradong magpapadede. Dahil pagka batang ina, minsan tamad magpadede. Yun pala ang sir. Kaya ito dapat medyo papaitan pa rin ng mga isang taon. Pero ilang months na siya? 9 months. 9 months. Malapit na rin pala siya mag-ready to breed. Mga December babies yan. Oo. December babies pala siya. Ito lang pong dalawa. Tsaka yung si Barago. Ito po ito. Yung magandang Barago. Ito. Yan pala. Ito po yung mga 9 months old din. Malaki siya. 9 months old din. Tsaka itong red. Barago din. Yan pala. Bali, 4 po ang ina-out nyo ngayon. Ito yung mga kambing ni sir dito, mga alaga. So sir, doon po sa maipapayo nyo po sa ating mga manonood kasi yun nga, sabi ko sa inyo, katulad nyo, OFW kayo dati, pwede nyo kayo magbigay ng konting payo o kaya informasyon sa mga kanila para sa mga plano palang mag-alaga ng kambing.
pag gusto. Mm. Basta siguraduhin lang, desidido ka. Pagka nandyan na, wala nang atrasan. Ayun. At isa pa, pag nandyan ang alaga mo, nasa sayo na yan kung paano mo yan mapapadami. Dahil kung basta mo lang nakabili, makabili ka ng magagandang materials, hindi mo naman pababayan mo lang. Wala din. Sayang lang yung pinagpagudan. Kaya dapat habang nag-aalaga ka, nag-aaral ka din. Yun po ang ano. Para ma-prevent ang sakon na nangyari sa akin. Oo, dami nung nanon sir eh. Yun pala, yan ang mapapayo ni sir sa mga gustong mag-alaga ng ganito. Pero hindi naman po siya mahirap alaga ng ano, hindi naman. Sakto lang. Sakto lang. Hindi ko naman masasabing madali, hindi ko rin masasabing mahirap. Yun lang. Yun lang. Yes, sir. Sir, maraming salamat sa inyong mga kaalaman na pinagka na si sir ay baka basunod mababalikan natin sir. Yung mga gusto po magtanong ng ilang impormasyon lalo sa pag-aalaga ng kambing, mag-comment kayo below baka sakaling makabalik kay sir at malapit na naman si sir dito sa ano, dito lang siya sa Rosario, Batangas. Yan, ito po yung mga kambing ni sir na mga alaga dito. Maraming salamat po sa mga Talongs TV. Sana po yung natutunan kayo sa mga ilang impormasyon na binigay ni Sir Ralph. Doon po sa mga gusto magpabisita na kanilang mga farm, pwede pa magpabisita. Libre po, hindi po naniningil sa pagbablog ng ganito. Tayo po yung naghihingi lang ng ilang impormasyon na logit sa pag-aalaga ng ganito mga livestock para rin sa ating mga kababayan. Salamat po, God bless.